Alright guys, welcome dito sa day 2 ng ating Facebook 5-day Facebook Ads Challenge. Sa lahat po ng hindi pa nakaka-access ng kanilang Telegram, okay, just let me know guys. Magsisend ako ng Telegram link dito sa chat box. No, yung wala pa sa GC. So, this is the link. Dalawang link ang isisend ko. Telegram.me. Okay. So, yung mga wala pa dyan, pasok lang kayo. Okay? Tapos, nagkamali ako ng link kanina, nakapasok si Sir Bobby. Supposedly, pang ano yan, Sir Bobby, kasi pang, anong tawag dito, digital scientist. So, mailalagay lang kita dun sa loob kapag nag-upgrade ka na for digital scientist. So, yung, di ba, nag-purchase ka ng 3499 na 100 pesos Facebook ad strategy, ililess po natin yon doon sa ano, sa 10,499 na amount if just in case mag-upgrade ka ng digital scientist. Oo. Sige, Okay? leave muna ako sa group. Pasuyo na lang muna, Sir Bobby. Sige. Okay. Okay. So, day 2 natin, good PM po, Sir John Paul. Pwede po ba humabol sa 2499 na promo? Sir John, kung napanood mo yung mga previous trainings, wala na po yun. December 8 po, nag-end po yung ating promo doon sa cellphone ko. Doon po sa ano tawag dito, take all my courses. Yun po yung promo ng December 8 na last batch na po. Kasi ganito po kasi yan, October 3, if I'm not mistaken, basta October first week, nag-promo ako noon. Kaya lang ang dami pong humahabol. Pinagbigyan ko up until December. So, yun, close na talaga siya. Pasensya na po talaga. Nag-end na po yung promo and then kung mag-upgrade po kayo 10499, kung hindi pa naman kayo ano tawag dito, ready mag-upgrade dun sa 10499, pwede nyong i-take yung senior specialist course or yung 100 pesos Facebook ad strategy. Now, let's say for example, talagang decided na kayo na mag-upgrade for the digital scientist course, yun na po yung pinaka-top na expert level na course. Ililess po natin yung amount nung binili nyo. Whichever is higher po. Kasi 2499, halimbawa, assuming lang na binili nyo yung 2499 plus yung 3499, whichever is higher po. So, 3499 po ang ililess po natin. No, hindi po kasama yung 2499 na maliles. So, if I were you, pili lang kayo kung alin dun sa dalawa yung may interest kayo, and then yun, ililess po natin yung amount na yun. Okay? So, coach, nasa BM pa din kita, hahaha, Ma'am Marie Chris. Walang problema, Ma'am Marie Chris. Hindi po kita ihahack. Hindi po kita ihahack, Ma'am Marie Chris. So, huwag kang mag-alala. Kasi magde-demo pa tayo pang third day, yung BM mo ang gagamitin natin. Okay? So, don't worry kasi set-upan. Yun, medyo ano muna natin. Mute muna Wala, natin isira yung iyo. ayan, teka, nasa na yung ating mute all. Okay. So, Ma'am Marie Chris, set-upan kita ng campaign by third day. Okay, yung BM mo po ang gagamitin natin. So, don't worry. Anong tawag dito? Just keep it muna for now. Okay? All right. So, let's head over doon sa question ni Sir Christian kagabi regarding po sa auction. Okay? Nandito na ba si Sir Christian? Sir Christian, nandiyan ka ba? Para masagot ko yung tanong mo. Kasi magpo-progress po yung tanong nyo, no? Based po dun sa magpa-progress po yung sagot ko based po dun sa tanong nyo. So, hindi po natin itatackle right away. So, kung let's say for example, may tanong kayo for a specific topic, kung anong day po natin yun i-discuss, tsaka pa lang po natin sasagutin yan. Para sa lahat po, sabay-sabay po natin yung matutunan. All right, let me just quickly share my screen. 1 second.
Yung mga hindi ko nasasagot pa guys sa ano no, sa Telegram, pasensya na, sobrang busy ako ngayon. Dumating yung parents ko. Nakatuon pa yung pansin ko doon sa kanila. So, pagpasensyahan niyo na muna ako. Pero I'll make sure na ano, masasagot ko po lahat. Okay, just type 1 kung nakikita niyo po yung aking screen para makapag-proceed po tayo. Type 1. Okay, good, good. Awesome. So, ganito lang po yung thank you guys. Okay. So, I'm sure one way or another nakita niyo tong ads ko. Okay? And I will briefly explain this to you guys kung ano ba yung um, pagkakaiba ng lahat ng campaign objectives. Okay? Sabi kasi ni Sir kanina, nakalimutan ko kasi nagtanong, merong awareness, merong traffic, merong engagement daw sila, tapos 300,000 yung reach nila, lead sales. Okay. So, pagdating po sa ang Facebook po kasi guys is auction o kung sa in layman's terms yung madaling intindihin, bidding. Okay, binibid po ni Facebook yung inyong budget sa loob ng auction. Okay? Sa loob po ng auction, let's say for example, meron kang 10 million na audience size. Hindi po lahat ng 10 million ay bibili sa'yo. Okay? Nakaka-categorize po yung mga target audience nyo into different section ng funnel. Okay? Yung imbudo natin. Okay? So, ibig sabihin po guys, alam ni Facebook kung sino yung pasok doon sa awareness. Okay? Yung people who are likely to recognize your brand. Okay? Nasa awareness na level. And then, alam po ni Facebook kung nasaan yung mga most likely people who are likely to click your link or to engage with your page. Okay, mapapansin mo dito, merong call, merong mata. Ibig sabihin ng mata, yung maipapakita yung ads mo doon sa target users mo, yung mga probability na natatawag sa'yo, yung call na button na yan, or yung sign na yan, ibig sabihin nun. Tapos yung mga dollar sign, yan din po yung mga possible na magiging customers po ninyo sa level po na to. Tapos yung may mga click na ito, yung mga click na sign, yan po yung mga tao na possible po na mag-click sa inyong ads. Okay, nakakategorize po dyan sa level po na yan. Kaya po, alam ni Facebook kung sino po yung, pag nag-optimize ka ng link clicks, okay, traffic, landing page view, or link clicks, alam po ni Facebook kung sino po yung papakitaan ng ads ninyo pag sinelect mo ang traffic at engagement. Okay, paano nalaman ni Facebook yon? Kasi may historical data si Facebook sa lahat ng pinaggagawa mo sa loob ng platform, sa loob ni Facebook app. Okay, kung nanood ka ng video, nag-engage ka dun sa video, nag-comment ka, alam po ni Facebook yung activity mo doon, nare-record po ni Facebook yan sa loob po ng Facebook, sa loob po ng kanilang app. Okay? Then, possibility po nun, by the time po na nag-launch ka ng campaigns o nag-launch ka ng ads, kung ano yung similar activity mo, yun po yung ipapakita ni Facebook doon sa mga tao na may similar activities. Kaya magtataka ka kung nag-join ka sa 5-day Facebook Ads Challenge, possible nun, meron ka rin makikita mga ads from other advertisers sa newsfeed mo na nag-o-offer din ng same training katulad ko. Kasi nakita po ni Facebook yung behavior mo na similar ka doon sa people who are likely to take action for this specific ads. Okay, explain ko sa inyo mamaya-maya. Now, down the bottom, makikita nyo na may tinatawag tayong CPM kasi, okay? Sa awareness stage, okay? Ito yung mga ginagamit ng malalaking kumpanya, yung may malalaking budget, yung may mga million-million na budget. Okay? Coca-Cola, Johnson & Johnson, whatever. Lahat po nung may malalaking budget, ito po yung ginagamit nilang campaign objective. Okay? Tapos, ito, may tamang gamit po itong traffic link clicks, engagements, at itong leads o yung tinatawag nating optimized CPM, yung OCPM. Okay, dito kasi CPM,
etong leads and purchase conversions, tinatawag po nating optimized CPM. Bakit? Kasi we are specifically telling Facebook to give us leads and sales. Okay? Ikaw naman na again, yung hindi naman ganun kalakihan yung budget, dapat dito ka kaagad mag-optimize dito sa dalawang to. Kung nasa real estate ka, financial advisor ka, tinatawag ko itong lead to sale customer journey, dapat dito ka kaagad mag-optimize kasi hindi ka naman si Coca-Cola na maraming budget na pang awareness. Wala ka namang million-million na pondo na budget. Eto yung tatargetin mo ng mga tao na posibleng mag-take action sa ads mo. Now, ang problem dito, nakikita nyo guys na hindi naman sila ganong karamihan. Okay, nagkukumpul-kumpul sila dun sa baba, and the problem is a lot of people are a lot of people are advertising on the same people who are likely to take action and convert into a sale. Okay, kaya po ipapaliwanag ko sa inyo na magkakaiba po ng cost per result yan dahil po dahil ito nag-aaway-away, kumbaga yung ad placement mo, ito po yung tinatarget po ng karamihan. And depende po sa ganda po ng ads nyo, depende po dun sa number of clicks na nagre-respond doon sa ads nyo, malalaman po ni Facebook kung kanino ipapakita yung ads ninyo. Okay? So, next po na slide is ito po siya. So, for example, merong kang 100 pesos na budget. Okay? So, sobrang baba pa, di ba? Ang maximum kasi ngayon na pwede mong i-advertise kay Facebook is around 55.67 the last time I checked. So, pag sabihin mo ng 56 pesos, yun yung pinaka-lowest na pwede mong spend per day, daily budget kay Facebook. Now, in-up ko lang siya to 100 pesos para naman at least meron kang starting point. Let's say for example, nag-launch ka ng campaign with 100 peso budget. Nandito siya sa tier 1. Okay, ibig sabihin, low-hanging fruit po yung inyong tinatarget na users. So may makikita ka dito ng mga dollar sign, ibig sabihin yun yung posible na bumili sa'yo. Mangilan-ngilan lang sila dito sa baba. Then by the time na nasaturate mo na yung audience na to, sa 100 pesos na budget, magi-start na pong mag-shoot up yung inyong ad frequency. Ibig sabihin po, the same people, the same audience, you are targeting the same audience already, and they've been seeing your ad multiple times already. And kapag nasaturate mo na yon, that's the time na tataas na yung cost per result mo. Now the problem is, if you start scaling your budget, marami ka na rin competitors dito sa tier 2 level, tier 3 up until hanggang sa pinakamataas na level. Kasi makikita mo dito, dumadami nga yung number of users na posibleng bumili sa'yo or posibleng mag-take action as leads. Kaya lang, ang dami nyo na rin nagpe-place dyan. Ito yung auction na to. Kung dati yung 10 piso lang ang cost per result mo, ang cost per message mo, ang cost per purchase mo, let's say 10 piso lang, the moment na mag-scale up ka ng budget, tataas din ang cost per result mo. Nagiging 20, 30, 40, 50, whatever. So, yan lang po yung sample na value para at least magkaroon kayo ng idea kung paano siya nag-work. Now, let's say for example, assuming lang ikaw si advertiser A, tapos nandito na rin si advertiser B and so on and so forth. So, nandito nagkukumpul-kumpul na kayo. And ito yung tinatanong ni Sir, sino yung nagtanong kagabi na parang sabi niya, bakit ganon? So, sa 100 peso budget, nagkakaroon ng resulta, pero the moment na in-up ko yung budget, naging 1,000 pesos, whatever, mas mataas na budget, bakit ganon? Wala ako ngayong nakukuhang leads or sales. Kasi nga, hindi mo pa na-validate yung target audience mo sa mas malaking budget. And then, outbid ka ng competitors mo pagdating dito sa mas mataas na budget dahil marami kayong nagpe-place doon sa interest na yon. Let's say, for example, anong tawag dito? Nag-target ka ng interest targeting na, let's say, frequent travelers. Ano? Frequent travelers yung tina-target ninyo na audience. Now,
for example, ang audience size nun is 10 million. Sa 10 million na yun, mangilan-ngilan lang yung ano na yun, hindi naman lahat yun bibili. So nagkukumpul-kumpul kayo dito and the cost per result starts to increase. Ganito po kasi yan, guys. No, bigyan ko kayo ng drawing. Ito kasi dito ako komportable sa Paint. So pagpasensyahan nyo na po yung drawing ko dito. Okay? Pangalanan natin tong audience na to na hanap ako ng si Ma'am Angela. Okay? Ito si Ma'am Angela. Pasensya ka na, Ma'am Angela. Ito lang nakayanan kong drawing, ha. Ito po ikaw. No? Si Ma'am Angela. Okay? Okay. Si Ma'am Angela, meron siyang interest na, let's say, for example, food. No? Mahilig siyang kumain. Mahilig siyang pag may nakita siyang food sa newsfeed niya, nagkiklik siya, pinapanood niya, bumibili siya ng anything about related sa food. Okay, yun po yung interest targeting natin kay Ma'am Angela. Okay? Now, advertiser A, ikaw to. Okay? Tapos, advertiser B, ito yung competitors mo. Meaning, ibig sabihin, pag sinabi kong B, ibig sabihin maraming competitors yan. Okay? Then, for example, meron kang 100 pesos na budget per day. Okay? Ganon din naman si advertiser B. Sabi niya kay Facebook, willing din akong place sa auction, willing din akong mag-bid ng 100 pesos. Okay? Ipakita mo din yung ads ko kay Angela. Okay? Tapos, ikaw naman, sabi mo sa kanya kay Facebook, targetin mo din si Angela as target audience ko. Okay? Now, assuming lang na sabay kayong mag-launch ng ads. Okay? Mamayang alas 12 ng madaling araw, ng 7 ng madaling araw. Mamaya. Okay? Tapos, excuse me guys, inom lang akong tubig. Tapos, nag-run na yung ads niyo for a couple of days. Okay? And then, na-calculate ni Facebook na, let's say, ang CPM niyo is, let's say, 50 pesos. Okay? 50 pesos ikaw, ang CPM mo, CPM, cost per 1,000 impressions po ang ibig sabihin ng CPM or cost per mil. Tapos ito naman, si advertiser B, 50 pesos din ang cost ng CPM. Okay, per 1,000 impressions po kasi ang calculation kay Facebook. Now, napansin ni Facebook na mas maraming nag-i-engage doon sa ads mo. Mas maraming nag-click, mas maraming nag-convert ng lead as leads as compared kay advertiser B. Okay, ang ibig sabihin po noon na figure out ni Facebook na mas relevant po yung ads mo as compared kay advertiser B. Ang gagawin ni Facebook, bababaan niya yung CPM mo. Mas ipapakita niya yung ads mo sa mas maraming tao. Kung dati kang 50, gagawin niyang 40, 30, hanggang sa bumaba ka ng bumaba up until ma-reach mo yung maximum CPM per day. Okay, ibig sabihin, the more na mababa ang CPM mo, the more na mas maraming makakita ng ads mo at maraming ang potential na magki-click doon sa ads mo as compared kay advertiser B. Now, dahil na outbid mo si advertiser B, ang gagawin ni Facebook naman dyan, tataasan niya yung cost per result. Teka, Ma'am Arlene, anong nangyari dyan? Wag mo munang galawin dyan, Ma'am Arlene, ha? So, ako muna. So, tataasan ni Facebook yung cost per yung CPM niyan magiging 60, okay? Magiging 70 and pataas po ng pataas. Ito yung random numbers lang po to, hindi po ito exactong numbers. Ibig sabihin po para magkaroon kayo ng idea how the Facebook auction works. So the moment na tumaas yung CPM, ano mangyayari? Kokonti po yung results. Kokonti yung makakita ng ads mo and kokonti na rin yung magkiklik dun sa ads mo. Ikaw naman, bumaba yung CPM mo, mas dadami yung magiging
number of impressions mo. Okay, ganun po ang Facebook auction. Tapos, sa CPM pa lang yon. Tapos kung ang dati ang cost per lead mo is, let's say for example, 20 pesos, susunod po yan, bababa din na po yan, bababa din po siya ng bababa hanggang sa ma-outbid mo po si Advertiser B. Ano po mangyayari pag sobrang taas na ng cost per lead ni Advertiser B or yung cost per purchase ni Advertiser B? Papatayin niya yung campaigns niya kasi hindi na siya profitable, hindi na siya nagkakaroon ng resulta, and it's the same thing you are doing kapag sobrang taas na or wala na nag-message po sa inyo, wala na pong bumibili doon sa products po ninyo. Ganun po ang Facebook auction. Bakit ganun? Coach, bakit po ganun ang Facebook auction? Guys, mas gugustuhin ni Facebook na mag-stay kasi yung mga users sa Facebook app. Okay, sa app po nila. Kasi pagka ang reasoning kasi ni Facebook, kapag yung mga users ay umalis ng Facebook dahil pangit na po yung customer, anong tawag dito, yung kanilang may tawag po doon nakalimutan ko yung words doon. User experience, yun yung ibig sabihin doon. Kapag pangit na yung user experience nung lahat ng gumagamit ng app nila, anong mangyayari, guys? 'Di ba? Mangyayari diyan, aalis yung mga tao sa Facebook, possible po noon pupunta ng ibang platform, magti-TikTok po sila or manonood po sila ng YouTube. Ayaw po ni Facebook ng ganon. Okay? Kaya nga po, careful din kayo magbigay ng mga links kasi recently lang nagbigay ako ng YouTube links nung December, tapos binan po nila ako. I'm not saying na absolute po yon na wag kayong magbibigay ng YouTube links, but be careful lang, be cautious lang kayo kapag nagbibigay kayo ng YouTube links. Kapag habitual kayo nagbibigay ng YouTube links, may possibility po na ma-disabled yung page niyo or ma-disabled po yung ad account niyo. Kasi nga ayaw ni Facebook na umalis yung mga users sa Facebook app. Mas gusto po ni Facebook na mag-stay po yung users doon mismo sa loob ng Facebook app. Kaya po siya ganun po yung nangyayari. Okay? So, may question ba tayo dito? Si Kurt. Okay, si Kurt ata. Okay. So, dito guys, makikita nyo na ay teka, ano ba nangyari dito sa paano ba tong tagalin tong blue ni annotate? Paano tanggalin yung annotate? Teka lang Paano tanggalin yung annotate ni ma'am Stop share ko muna Share back ako ulit. Okay. Ito kasi guys, may tinatawag po tayong sales funnel. Okay? Kaya po naka-design itong campaign objective ni Facebook sa as sales funnel. Ganito po kasi itsura niyan. Okay? Ito po siya. Kaya naka-design niya po siya ng ganyan dahil sales funnel po yan. Ibig sabihin po, imbudo yan. So, ibig sabihin, ito siya. Okay? So, may tinatawag tayong TOF, MOF, tsaka BOF. Yung TOF po, ito yung top of the funnel campaigns po natin. Meaning, ito yung mga taong hindi ka pa kilala. Okay? Yan po kasi yung gustong mangyari ni Facebook na campaign setup po ninyo. Okay? Pero since nga wala ka namang ganong kalaking budget kamukha ng malalaking kumpanya, kaya po tayo nandito, ginagawa nating TOF yung dito sa middle na to, middle funnel, tsaka bottom of the funnel. Pero just in case lang, para makita nyo yung structure po niyan, top of the funnel campaigns, ito po yung mga tao na hindi ka pa kilala, first time nilang makita yung ads mo. Okay? These are the people who have seen your ad for the first time. MOF, ito po yung middle of the funnel po natin or MOFU. Okay, yung TOF is top of the funnel.
MOFU is middle of the funnel. Ito po yung mga tao na nag-engage na po sa page ninyo. People who engage with your page in the last 365 days, for example. And then people who engage, watch your videos, nag-comment, nag-share, nag-like, okay, nag-inquire. Kasama po sila sa middle of the funnel o yung tinatawag nating MOFU. Mayroon po din tayo yung tinatawag na BOF or BOFU. Ito po yung mga tao na posible po na naging leads nyo na po pero hindi pa bumibili sa inyo. Okay? So, madalas ginagamit po ito sa e-commerce business. Okay? Yung bottom of the funnel natin. These are the people who added to cart but did not make a purchase, or yung nag-add po ng payment info pero hindi po sila bumili. Okay, pwede mo silang i-retarget by creating a custom audience. Okay, paano ka mag-create ng custom audience? Meron po akong lesson doon sa Junior Strategies na course para makapag-create ka po ng custom audience ng middle of the funnel at bottom of the funnel. Ginagamit lang po to guys, yung bottom of the funnel, madalas po sa e-com. Pero kung kayo po ay nasa lead to sale na customer journey, ang kailangan nyo po lang na campaign setup is top of the funnel at middle of the funnel. Huwag nyo nang pahirapan po yung sarili nyo na mag-create po ng kung ano-anong campaigns. Okay? So, ang magiging campaigns po ninyo, simple lang. Sa TOF po, ito yung tinuturo ko din sa 100 pesos Facebook ad strategy. Bali ang magiging TOF ninyo is tatlo. Okay? TOF, testing. Okay? Testing campaigns. Okay, tatlong campaign po yan. Tapos TOF, scaling. Tinatawag ko din itong binavalidate mo yung scaling mo dito kung nag-work siya sa mas malaking budget. Tapos, meron tayong tinatawag na TOF cost cap. Okay, malalaman nyo po dito yung cost cap sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay, kung saan para saan ginagamit yung cost cap. Now, pagdating po dito sa testing, ibig sabihin, nandito po lahat ng interest targeting nyo kung nagsisimula pa lang kayo. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, nag-test ka ng ad set 1. Okay? Tapos may 100 pesos budget yan. Ite-test nyo po yan ng 3 days. May tinatawag po tayong minimum tolerance na 3 days, maximum tolerance po na 5 to 7 days. Ano po yung maximum tolerance po natin? Ibig sabihin po, kung nakikita nyo na may pag-asa pang mag-optimize yung ads, binibigyan po natin ng up until 5 to 7 days yung ating campaign. So, 1 to 7 days. Okay? So, ad set 1 yan, ad set 2 hanggang sa maraming ad sets po ang ilo-launch mo dyan up until makakuha ka ng magandang combination ng inyong ads at ng inyong audience or yung interest targeting. So dito nyo po iti-test, and the moment po na makakuha kayo ng winning ads or winning campaigns, i-move nyo po yan sa scaling campaign, okay, na mas malaking budget. Up until makapag-launch po kayo ng cost cap na campaigns. Okay? So, ganun po yung setup po niyan. Okay? Sagutin natin tong tanong ni Sir Kenneth. Sir Kenneth, meaning po sa real estate, TOF and MOF lang po? Yes po, Sir Kenneth. Okay, especially wala kang website. Okay? Actually, kung meron kang landing page, I would suggest po na TOF and MOF lang po siya. Okay, wag po kayong, wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo na mag kung ano-ano pang campaign setup. Ngayon, ang gagawin mo dito sa MOF, simple lang. Okay? Ang gagawin mo dito, 365 days lang. Okay? 365 days ng FB engagers tsaka IG engagers. Gawa ka lang ng custom audience mo na 365 days. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo ng 7 days, 14 days, 30 days, etc. etc. Pero I would suggest na
i-test mo pa rin. Okay? Hindi kita pinagbabawalan na wag mo nang gamitin tong mga to. Again, sinabi ko nga doon sa first day po natin, keep the campaigns na nagwo-work. Okay? Wala po ako ditong pinopromote na specific campaign na gagamitin ninyo. As long as po na nagwo-work po sa inyo, kahit na engagement campaign pa yan, kahit traffic campaign pa yan, kahit awareness campaign pa yan, basta nagwo-work po sa inyo, keep it and optimize it. Okay? Pero pagdating po dito sa MOF, simple lang. Gawin nyo lang 365 days. Kung meron kayong website, maximum po kasi nun 180 days lang eh. Okay? So, pag samasamahin nyo na yan sa isang ad set, tapos lagyan nyo ng budget. Let's say for example, 100 pesos. Kung mababa yung, kung nag-uumpisa ka pa lang, then nandoon lang siya. So, TOF lang siya and MOF. Okay? So, ganun po siya. Sagutin natin yung mga tanong po dito. Okay. Ma'am Charlene, if ang product po coach ay courses or free masterclass, ano pong ideal objective campaigns ang pwede kong i-run? Tama po ba na mag-run ako ng traffic campaign sa testing phase, then leads campaign po after ng testing campaigns? Ma'am Charlene, kagaya po ng nasabi ko, wala kang ganung kalaking budget. Hindi po tayo kagaya po ng malalaking kumpanya na merong milyon-milyon na inuubos po sa ads. Kaya I would suggest po na focus ka sa leads. Okay? Focus ka sa leads at sa sales. Okay? Wag mo nang pahirapan yung sarili mo na mag-run ng campaign ng traffic kasi mauubos lang yung budget mo diyan sa link clicks at yung mga nagki-clicks po diyan, karamihan po na napapansin ko puro basura. Basurang yung nagki-clicks po diyan. Pag sinabi kong basura, ibig sabihin walang kwenta na traffic yung ma-generate mo diyan. Okay? Meron pong tamang gamit yung traffic. Okay? And ituturo po natin 'yan sa advanced lessons po natin. Okay? So, I would suggest Ma'am Charlene kung masterclass po ang anong tawag dito? Ang uh, line of business po ninyo, katulad po nung sa akin, yung campaign setup ko po ay napakasimple lang. TOF and MOF, wala akong BOF. Okay? Leads lang or purchases lang. Tapos retarget, MOF. Nandoon na po sila lahat. Tapos pagdating mo dun sa MOF na yon, exclude mo lang yung lahat po ng inyong nag-avail po ng courses ninyo. Let's say for example, meron kang email list, okay? Email list ng lahat po ng bumili sa inyo, exclude nyo po lang dito. Okay, ganun lang po siya kasimple. Gone are the days na marami kang campaign setup before kay Facebook kasi kailangan mo pang exclude, kailangan mo pang sobrang ano nung dati, nung 2 years ago, kung naabutan nyo, kung nag ads na kayo 2 to 3 years ago, sobrang daming exclusions, sobrang daming setup na ang gulo-gulo. Pero this time, mas simplified ang campaign mo, much better. Again, hindi ko kayo pinagbabawalan na mag-test kasi may tinatawag tayong ABT. Okay, A, B, T. Ano ibig sabihin ng ABT? Always be testing. I-test nyo po lagi kung nag-work or hindi. So, pwede nyo pa rin gawin yung 7-day audience, 14-day, 30 days, 60, 90, whatever. I-test nyo yon. Kapag hindi nag-work, simplified nyo lang. 365 days sa Facebook ads, Facebook page engagement, tsaka Instagram engagement, then website traffic or website visitors to 180 days. That's it. Keep it lang na gano'n. Tapos exclude mo yung previous customers mo para hindi na nila makita yung mga offers mo na paulit-ulit kasi bumili na sila sa'yo. Okay? So I hope na nasagot ko yung tanong ni Ma'am Charlene. Testing phase, again, proceed ka kaagad sa leads o kaya purchase. Okay? Sir Bobby, sa TOFU testing, among gagamitin, awareness or traffic? Again, Sir Bobby, nasagot ko na kanina, leads ka kaagad. Kung halimbawa, anong industry mo, Sir Bobby? Tama ba nasa car industry ka? Hindi, ano siya, language, online. Para siyang Tutorial. pang IELTS? Online language tutorial.
Para ba siyang IELTS? Lahat ng language. Okay. So, probability nun, ang gamitin mong campaign setup is leads. Okay? Mhm. So, leads ka kaagad mag-setup para ma-qualify mo kung meron bang anong tawag dito, engage po, nagkakaroon po ng traction, nagkakaroon ka ng leads na pumapasok or marami ka bang marami inquiry doon sa line of business po ninyo. Okay? Tapos kung meron ka namang physical product na binibenta, optimize ka kaagad ng sales. Okay? Okay. Or purchase. Okay? So, pwede pala mag-leads kahit wala pang likes and followers Yes. and Okay. awareness, ganon? Apo, ito po kasi yung misconception po ng karamihan na wala pa akong page likes, wala pa akong ganong kalaking followers, magpaparami po muna ako. Guys, I've proven ko na to kahit saan po, mag-optimize na kayo ng leads, mag-optimize na kayo ng sales kahit na lilima pa lang yung page likes ninyo. Wala pong problema yon, wala pong kinalaman yon. Meron po kasi yung iba nagsasabi na kailangan daw paramihin. Wala po, wala pong katotohanan yon. Okay, diretso na po kayo ng leads, diretso na po kayo ng sales para makapag-generate na po kayo agad ng revenue kasi mas gusto din ng Facebook na kumikita na agad kayo dahil anong mangyayari kapag kumikita na kayo? Natural lang na mag-i-spend ka ng mas marami sa platform nila. Kapag nag-i-spend ka ng mas marami, mas gusto ni Facebook yon kasi the moment na nag-i-spend ka ng mas malaki din yung kita ni Facebook. Okay? So, kaya nga yung pinakita ko sa inyo dito sa auction, yung low hanging fruit, binibigay po ni Facebook yan sa mga nagte-test pa lang. Kaya yung tanong po doon sa tanong ni Sir Kurt ba yun na bakit sa 100 pesos nag-work, sa 1,000 pesos hindi? Kasi nga, alam ni Facebook, kapag ang budget mo ay 100 pesos or mas, kumbaga, alam ni Facebook na pag ganun kababa pa lang yung spend mo, nagte-test ka pa lang. So, ibig sabihin, ibibigay sa iyo yun ni Facebook yung mga low-hanging fruit para ma-qualify mo or mabigyan ka kaagad ni Facebook ng results. The moment na nag-scale up ka, doon po usually nagkakaproblema kasi nga alam ni Facebook na malaki na yung budget mo and then hindi pa hinog yung audience mo, hindi pa hinog yung ads mo. So wala kang laban doon sa mga advertisers na nakapag-establish na ng social proof, nakapag-establish na ng maraming conversions doon sa kanilang campaigns. Okay? So, yun po yung sagot po doon. Next question, Sir Eric. Coach, how about sa mga car accessories, TOF and MOF din po ba? Yes, i-design nyo pa rin yung campaigns nyo ng TOF and MOF, pero diretso ka po ng leads. Okay? Diretso ka ng leads or diretso ka ng sales. Okay? Kung physical product yan, car accessories, let's say for example, car freshener, yung binibenta mo, diretso ka na kaagad ng sales, Sir Eric, no? Although BOF po yung ano niyan, yung category po niyan, pero mababaliktad po kasi yan magiging TOF mo to. Okay? Magiging TOF mo dahil nga nag-optimize ka ng sales. Kasi ang gusto kasi ni Facebook, ganito yung mangyari na TOF sa awareness, MOF dito sa engagement, tapos yung sales yan po yung BOF. So mababaliktad po yan, magiging TOF po yung sales. Tapos lahat po again, yung sinabi ko dito na testing, ang magiging TOF mo, puro sales yan or puro leads. Okay? Sana nasagot ko yung tanong ni Sir Eric. Now, saan na po yung next po dito? Medyo natatabunan po tayo. Saan na ba yun? Teka lang natatabunan. Wait lang guys. Sasagutin ko ng isa-isa to. Asan na ako? Si Sir Ren. TOF din po ba pag car dealership, traffic or awareness? Again guys, wag mo na pahirapan yung sarili mo. Optimize ka na agad ng leads. Tapos yung leads mo, yun ang magiging TOF. Okay? Ito na magiging top of the funnel mo. Dito ka na mag-uumpisa sa leads. Si ZSP, if clothing business po, ano po better, TOF or MOF? Diretso ka po ng TOF pero mag-optimize ka ng sales. Okay?
Sana nasagot ko yung tanong. Kahit na messaging campaign yan, walang problema. Diretso ka po ng sales. Isi-set up po natin yan tomorrow. Yung magkakaroon tayo ng actual setup kung paano mo i-run yung clothing business mo. Hindi ko alam kung ano pangalan mo. ZSP kasi yun nandito. Diretso ka na po ng sales po agad. Okay? Patricia, sir, sir, clarify ko lang po ulit. What if parang okay naman po cost per result, okay po ba ito? 300 budget daily, parang napansin ko po umuunti yung nag-i-engage. Dapat po ba magtaas ako ng budget? Meaning po ba yung nasaturate na yung mga clients tier ng 300 budget? So patagal ng patagal dapat taasan ang budget. Again, Ma'am Patricia, kapag hindi mo kasi na-qualify pa yung audience mo sa mas malaking budget, hindi po siya mag-work. Okay? Kahit nataasan mo pa ng taasan ng budget yan, kasi meron po tayong tinatawag na vertical scaling method. Yung i-increase mo yung budget mo from original budget mo, let's say, for example, meron kang original budget na 300 pesos, 20% of that lang ang i-increase mo per day. Okay? So, let's say, for example, 300 pesos times 20%. So that's 60 pesos per per 3 days kasi ang ano nito ay ang recommended. Pero ang problema kasi dito, Ma'am Patricia, hindi po to reliable minsan. The moment na nag-scale ka na nag-scale ng budget mo, nagugulo po yung algorithm ni Facebook. Mas lalo po siyang hindi nag-work. Good for you kung nami-maintain mo yung anong tawag dito, yung cost per result habang nag-i-scale ka. So keep it. Kaya lang kadalasan po diyan hindi po siya nagiging stable. Kasi kailangan mo po ng at least 50 conversions, total of 50 conversions para ma-optimize po yung ad set po na yon. Okay? Para masabi ni Facebook na ito yung target audience mo and mag-learn, maka-exit po siya ng learning phase. Okay? So, hindi ko nare-recommend na mag-vertical scaling ka, pero kung na-test mo na nag-vertical scaling ka, nag-work, so keep it. Okay? So, ganun po talaga, Ma'am Patricia, habang patagal ng patagal yung campaigns mo, nasa-saturate mo po yung audience and kumukonti po yung engagement. Bakit? Kasi nga, nakikita nung same people yung ads mo. Okay? And yung frequency mo, tataas na po siya. Mag-i-increase na po siya. Okay? Ano tawag dito? Yung lesson po natin sa pang 5th day, i-explain ko po sa inyo doon kung paano nyo makakalculate yung customer acquisition cost po ninyo para hindi po kayo naghuhula hoops, naghuhulalisis lang po kayo kung profitable pa ba kayo or hindi. Okay? So, abangan nyo po sa pang 5th day. If freelance services po, kay Ma'am Lizelle, wait lang mainim lang akong tubig. Sakdan lang muna ko. If freelance services po, ibig sabihin po, what do you mean? Like VA po ba kayo or anong tawag dito? Photography ba? Kung sa freelance services po, Ma'am Lizelle, optimize po kayo ng leads, no? Usually kapag services po ang pino-provide, leads po ang inuuna. Okay? Hi coach, if walang landing page o website, hindi talaga recommended ang BOF. Again, ang magiging BOF mo po is yung messages. Kung wala kang website, mababaliktad po yon. Ang magiging TOF mo na ngayon is yung messages, yung leads. Okay, itong banda na to. Okay? Leads na po ay yung magiging mababaliktad po yon. Okay, isa-set up po natin yan tomorrow. Okay, yun po yung lesson po natin tomorrow. Ma'am Jing, food business po ako, ano po ang gagamitin ko? Ma'am Jing, kung ang objective nyo po ay papuntahin po yung customers po ninyo sa physical location po ninyo, I would suggest na mag-optimize ka po ng leads. Tapos sa leads po na yon, magbigay ka ng, let's say, coupon code na pwede nilang i-claim na pagpunta nila doon sa location mo na, let's say, mag-send ka ng voucher, 100 peso discount, mga tipong ganon, pwede po yon. Okay?
So, yun po yung gawin ninyo if ang objective nyo is papupuntahin nyo po dun sa physical location nyo. Pero kung food business po kayo, tapos ibig sabihin meron kayong physical products na binebenta, optimize kaagad kayo ng sales, huwag leads. Kasi physical product po yung binebenta nyo, ibig sabihin i-ship nyo po yung products doon sa customer po ninyo. Okay? Ganun po yung sagot po doon sa line of business nyo, Ma'am Jing. Sir Jerome, ilang ad set sa testing campaigns ang dapat ba? Isa lang din ba target audience? Preferably, isang ad set sa isang campaign at 100 peso budget at isang ad lang ang nandoon. Kasi mababa nga yun po yung ano natin, yung budget po natin, kaya po isang ad lang po. Ginagamit po kasi kapag mas malaki yung budget mo, 250 pesos, pwede ka na maglagay doon ng 2 hanggang 3 ads. Pero nga, doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, ang nare-recommend ko po doon is 100 peso budget, 1 ad set, tsaka 1 ad. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Jerome. Pero, doon sa testing campaign, doon sa interest targeting, kapag pare-pareho po sila ng similar po yung interest, pagsama-samahin nyo po doon sa isang ad set. Okay? Kung similar lang yung interest. For example, bigyan kita ng isang example. Yung interest is let's say entrepreneurship, yung interest, tapos isasama mo siya food. Magkaiba po 'yon. Hindi mo siya pwedeng i-stack sa loob ng ad set. So, yung food po ihihiwalay mo ng ad set 'yon, tapos yung entrepreneurship na interest targeting ihihiwalay mo ng ad set. Okay? So, ganun po siya. Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Jerome. Artworks at theater tickets kasi benta ko. Recommended BOF ba? Yes, mababaliktad na yon, magiging yung BOF mo magiging TOF. Probability noon kung sa artworks ka possible nito is leads po ang i-optimize nyo. Unless na lang nagbebenta ka ng physical products ng arts mo, mag-optimize ka ng sales. Okay? So may tamang gamit po kasi yung awareness, traffic engagement po na yan. Hindi po na, wag nyo pong sayangin yung pera nyo sa taas, yung awareness, traffic engagement, kasi mauubos yung budget nyo dyan. Again, kung nakapag-umpisa na kayo ng engagement before, tapos nagiging profitable naman, i-keep nyo lang po yan. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Rat. Coach, paano po kung looking ng mga reseller? Leads po, Delmon. Delmon po yung pangalan. Leads po ang i-optimize po ninyo. Okay, para makuha ninyo yung contact info at matawagan po ninyo para ma-follow up doon sa ino-offer nyo na reseller program. Okay? Tapos, Sir Gabe, pag digital products po ba, diretso ka po ng leads or sales. Okay? Kamukha to nung masterclass kanina. Itong sa akin, digital product to. So, optimize ka kaagad ng leads or sales. Mababaliktad yun, magiging TOF mo na siya. Coach for real estate, TOF testing, awareness, MOF leads. Huwag kang mag-awareness, maubos yung budget mo dyan. Yung TOF mo, leads ka kaagad, Ma'am Shine. Meaning po, coach, sa mga courses sa MoFu and BoFu po ang iraran. Again, magmumukha kasi siyang MoFu and BoFu eh. Pero gagawin mo nga siyang diretso ng TOF, yung part na to, yung leads sa sales. Okay? What if the page was created 2 months ago only? If applicable pa rin ba ang 365 na strategy? Hindi po siya strategy, Ma'am Rina Baswil. Ano po siya? Settings po siya sa Facebook. Meaning, mag-create ka po ng custom audience ng 365 days if anyone engage with your page. Sasagutin ko yes, kahit na 2 months pa lang yung page mo, gawin mo na agad na 365 yung custom audience mo. Kasi magpa-populate po yung audience size po niyan over time. So, it's okay po, ma'am. Kung 2 months pa lang kakikreate yung audience mo, gawa ka na agad ng custom audience ng 365 days who engage with your page. Okay? Tapos, how many days po mag-testing? Again, 3 days po ang minimum tolerance. 5 to 7 days po ang maximum tolerance. Okay?
Coach, sa car industry, leads po, Ma'am Jen. Paano po mag-exclude ng audience? Na paulit-ulit pero di naman bumibili. Kung mahirap kasi exclude yung audience na nag-engage lang, ma'am eh. Ano, Ma'am Nera? Pero kapag yung naging leads mo na siya, ibig sabihin na-capture mo na yung email tsaka mobile number niya, pwede mo na po siyang exclude. Okay, pero pag yung engagement, hindi mo siya, mahirapan ka doon. Kasi pag in-exclude mo yung anyone who engage with the page, may exclude lahat ng nag-engage doon sa page mo. So mahirap po yun. So if I were you, para tumaas po yung quality po ng leads na pumapasok, make sure po na nagte-test po kayo ng ads. Okay? Tinetest po niyo yung audience nyo. Tsaka yung ads nyo, excuse me. Possible po pala ang sales campaign coach kahit courses po, hindi lang pang e-com. Yes, possible po, Ma'am Sherlyn, especially meron kayong landing page or meron kayong website. Is it helpful po to use Advantage Plus shopping campaign? Ginagamit po ang Advantage Plus shopping campaign po sa nag-i-e-com. Okay, madalas po gamitin yung Advantage Plus shopping campaign. Pero again, wala po ako sinasabi na absolute na campaign setup. You can always test Advantage Plus shopping campaign kapag courses po ang binibenta po ninyo. So, wala po tayong campaign setup na specific. As long as na nag-work sa inyo, ituloy nyo po yon. Sa supplement kagaya ng vitamin C, BOF po agad, yes po, Ma'am Dory. Sa financial advisor po, sir, ano po pwedeng gawing setup? Leads po. Paano po mag-exclude ng previous customers? Meron po tayong lesson sa Digital Homey Junior Strategies course. Puntahan niyo po ito. Teka lang . Puntahan niyo itong. Teka lang . Kung gusto niyo mag-create ng custom audience, puntahan niyo yung online courses. Okay? Tapos, Junior Strategies course. Click nyo lang itong drop down. Tapos, meron ditong lesson 13, how to create a custom audience. Okay? Nandito po yung lesson on how you can be able to create a custom audience. Okay? Sana nasagot ko yung tanong ni I'm not sure kung sino siya. Si Ma'am Beth, while the ads is running, pwede ba siyang ma-edit? Halimbawa, hindi maganda yung result sa testing, wag niyo po siyang i-edit, Ma'am Beth. I-pause niyo lang yung ad, tapos launch kayo ng panibagong ad with a different combination ng variable. Meaning, different headline, different ad copy. Okay? Tapos using the same image or using the same video. Yan din po yung tinuturo natin sa Facebook 100 pesos Facebook ad strategy. Kung paano nyo iti-test yung inyong campaign. Okay, so wag nyo pong i-edit yung mismong ad. Keep it kasi it will contain the data. Okay, kasi pag nag-review ka na ng iyong ads, na-keep yung data nun, at least meron ka ng basis kung anong combination yon. Kasi pag inedit mo yung mismong ad, hindi mo na ngayon alam kung alin yung combination na previous mong ginawa. Okay? So, Ma'am Natalie, sana nasagot yung tanong mo, Ma'am Beth. Sa testing, paano malalaman kung gumagana? Anong metrics po? Ma'am Natalie, sasagutin ko yan sa pang 5th day po natin. Ano? Para malaman nyo po kung anong metrics. Kasi pag-uusapan natin yung metrics sa pang 4th day po natin. Okay? Then, custom audience, same sa lookalike. Yung lookalike po, pwede ka mag-create ng lookalike from your custom audience. Okay? So, magkaiba po siya. Yung custom audience ng 365, everyone who engaged with your page in the past 365 days, custom audience lang po yon. Again, pwede ka mag-create ng lookalike based of that audience. Okay? Custom audience, same sa lookalike. Okay, nasa way po. Okay. Saan po makikita recording pagkatapos ng live? Sir Nicanor, ito po yung pinuntahan ko. Online courses,
Tapos click nyo po yung 5-day Facebook Ads Challenge. Okay? So, click nyo to online courses. Tapos, pag nakikita nyo ganyan, widget didn't load, mahina yung net. Ibig sabihin, refresh nyo lang. Tapos, click mo tong 5-day Facebook Ads Challenge. And then, kung check mo yung email mo kasi nag-send po kami doon ng instructions on how you can be able to access the previous lessons. Kung ang budget po ay nasa campaign, paano ma-divide sa tatlong ad sets? Kapag nagte-testing ka po, Ma'am Charlene, I would highly recommend mag-ABO ka muna. ABO setup. Ibig sabihin, nasa ad set po yung budget po ninyo. Huwag nyo pong gagamitin yung CBO. Okay? So, ganun po siya. JR, halos zero knowledge po ako sa FB ads. Halimbawa po may campaign ka, sales campaign, tapos 3 ad sets sa campaign. Pag may 100 pesos ka na budget at active na ang campaign, yung tatlo bang ad sets na nasa loob ng campaign, magra-run na lahat yon. Yung 100 pesos na budget, madi-divide sa tatlong ad sets. Sir JR, kasi meron tayong tinatawag na, anong tawag dito? Meron po tayong tinatawag na ABO setup tsaka CBO. Pag sinabi mo pong ABO, nasa ad set budget po, nasa ad set po yung budget nyo po. Halimbawa, dito sa traffic, dito sa leads, pag kinarate ko yung setup, ito, manual leads, continue. Ang default po niyan, nasa ad set level po yung budget. Nandito po. Okay? So, 800 po ang default. So, pwede ka maglagay dito ng 100 pesos. Okay? Ito po yung ad set level. Kapag ka ilalagay nyo po yung budget nyo sa campaign level, ito turn on nyo lang po ito. Okay? Advantage Campaign Budget Optimization. CBO po yan. So, nandito yung budget mo sa labas. Okay? Pag nakikita nyo yung budget nyo nasa labas, nandito sa campaign level, CBO setup po yan. Tapos, kapag gusto nyo tanggalin, ipasok nyo yung budget sa loob, i-turn off nyo lang to. Pag nagte-testing po kayo ng campaign niyo, always use ABO setup. Okay? Sana nasagot ko yung tanong ni Sir, kalimutan ko yung pangalan. Okay, so, ang dami ng questions. Pag pumili ba ng interest sa testing, mas okay kung isa lang interest gamitin or marami? Kapag maraming interest, ma'am, Sir or Sir JR, basta't similar interest po siya, pagsamasamahin nyo po. No? Hindi po siya pwedeng magkaiba ng interest tapos pagsasamahin nyo. Coach, just want to clarify, under TOFU, pwede po 2 ad sets, like isang broad at isang specific interest, pwede po. So kung mayroon kang 100 pesos, let's say for example, gawin natin tong 100 pesos. Tapos, ad set 1 ito. Tapos, duplicate mo lang to, magiging ad set 2. Okay? Gawin mo tong ad set 2 na 100 pesos na testing. Okay? So, testing campaign mo to. Bukas tayo magse-set up nito guys ha. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Okay? Campaign level testing. Pagdating mo sa ad set, meron ka dito makikita ad set 1 and ad set 2. So, ang magiging budget mo, daily budget mo is 200 pesos. Okay? So, ano pa? Sir, late po ako maka-join sa next group. Okay. Online, ano pa ba? Maraming salamat po. Okay. Shine, Ma'am Shine. If leads po ang optimize ko, ilang days po ako mag-run ng ads? 3 days po. Testing, 3 days. Applicable pa rin po ba magbaba ako ng budget? Let's say, from 1,000 to 500. Yes, applicable pa rin. Pwede mong ibaba yun. Walang problema. As long as na kapag hindi mo na-meet yung target KPI mo o yung CAC mo, pwede kang magbaba ng budget. Paano po isi-set yung 365 days na ituro ko na po ito? Okay? Nandoon po sa Junior Strategist na lesson. Pwede po yung dating post ko ang gamitin sa ad po? Yes, pwede po, Sir Gerald. Okay? Paano po yung boost? Again, thank you po. Hindi po tayo nagtuturo ng boost post dito, Ma'am Jing. Hindi ang boost post po kasi ang default po niyan is engagement. Okay? So, for engagement lang makukuha mo doon.
Coach, clothing po sa akin, paano gawin tulad ng sa well-known companies na kapag kinilik yung actual pick item dun sa ads mo, mare-redirect po siya sa Shopee, Lazada, or TikTok. Ang trying din, link clicks po, Ma'am Erica. Okay, ang isa-select po, ang isa-select mo na campaign is link clicks or traffic. Na ang isa-select mo, click mo tong traffic, tapos i-direct mo yung link papunta sa Shopee or Lazada mo na website. Okay? Ganun po siya. Tapos, ano pa ba? Ha. Sir, napapansin ko pag nag-interest targeting ka, example clothing, nalabas po yung sponsored ads sa may mga may-ari ng clothing line din. Naiiwasan po ba yon? I-exclude mo yung ano, yung Facebook page admins kung ayaw mong makita ng mga nagko-clothing line. Exclude mo yung mga Facebook page admins. Look. Okay? Ganun pala mag-organize ng ad sets. Thanks, sir. Okay. Location po, okay lang po ba na Calabarzon tapos Metro Manila? Yes, pwede po. Pwede po magtanong, unmute. Yes, go ahead, Sir Bobby. Yeah, coach, medyo complicated kasi. When you Ah, say ad set 1, ad set 2, mm. yung ad set 1 and 2, is it the same graphics but different demographics, different interests? Or iba-iba yung graphics ng ad set 1 and ad set 2 yun ang tinetest mo? Okay. So pag sinabi mong pag nasa testing phase ka pa lang, and ang tinetest mo is audience, okay? Ibig sabihin, magkaiba ang audience ng dalawa. Ah, Okay? So, okay, ganun po okay, siya. Kung halimbawa okay, itong audience na to, food ang interest nito, itong okay. audience nito is let's say basketball, So kumbaga yung graphics niya could be food and then yung graphics sa second one is basketball. correct. And then yung interest nila is also food and the other one is also basketball. Correct. Apa. Okay, Ganun po siya. thank you. Okay? So dapat magkahiwalay po siya ng ad set kasi pag ginawa mo ng CBO yan, kapag nasa labas ang budget mo, magpo-flow yan dito, may malamang na yung basketball, maano to, hindi makakuha ng magandang reach or impressions and vice Mm, versa. Pwedeng yung food ma-behind siya, mas makakuha ng reach and impressions yung basketball. Kasi ang purpose po natin dito na magkaroon siya ng separate na budget para yung budget niya ay nakafocus lang doon sa interest na yon at hindi sila nag-aagawan ng budget. okay. Okay? Tapos kung sinong malakas dyan, yun ang ano mo, Correct. ibang. Kung sinong malakas po dyan, yun po ang scale mo. Okay, Okay? thank you. Ganun po siya. Okay. Sorry, balik ako sa basic topic. Need ba ng FB account paggawa ng business account? Or ad, Ma'am Rina, yung lesson po na yan nasa day 1. Balikan niyo po yung lesson 1 po natin. Coach, how about po yung placements? If clothing, ano po ba ang recommended? Ad placements kapag nagtitest ka, ma'am, sino to? Sino to ang tanong na to? Pag nagtitesting ka, gamitin mo muna yung automatic ad placements. Okay, dito sa bandang ad set, yung Advantage Plus placements, ito muna yung gamitin mo kapag nagte-testing ka pa lang. Okay, tsaka ka mag-manual placements kapag meron ka ng winning ads or winning campaigns. Okay? Per ad sets lang pong ad creatives ang mga gamit or pwede pagsabay-sabayin na may image at video sa isang ad sets. Kapag nagte-test ka, Sir JR, sa 100 pesos Facebook ad strategy, isang ad lang po yung nire-recommend ko. Okay? If I will use Leads Campaign Coach as TOEFL for courses offered, saan ko pwedeng ilagay ang budget? Sa ABO, ma'am, sa adset mo ilagay. Can I put on CBO since meron po akong offer adsets winning creatives? Kapag winning creatives na, ma'am Charlene, pwede mo na siyang i-CBO. No, pwede mo nang lipat sa CBO. Pwede ka na mag-launch ng bagong campaign na CBO. Sir, pati ba pag-identify ng interest may technicalities po? What do you mean, Ma'am Alaysa? Pag-identify ng interest, wala pong masyadong technicalities po doon, Ma'am Alaysa. Ah, um, pag nagte-test ka po kasi, ina-identify mo kung anong interest po ang nagwo-work. Ganun lang po siya kasimple. Technicalities, hindi ko po siya walang technicalities doon. Unless po na ito yung tinatanong nyo. Ito kasi bagong dashboard, bagong interface na ni Facebook dati kasi
wala ito. So, kailangan mo pa tong i-switch to original audience options para makita mo po yung interest targeting. Okay, ito na, tsaka pa lang siya lalabas dito sa dito yung interest targeting. Let's say for example, food, ganun pa lang siya lalabas. Okay? Default po kasi ni Facebook ngayon na Advantage Plus na siya. Okay? So, pwede mo tong i-switch ulit sa anong tawag dito? Advantage Plus audience. Yun na po kasi yung nire-recommend ni Facebook. Pero, since nag-start ka pa lang ng campaigns mo, i-test mo lang po siya ng interest targeting muna. Kapag general or broad, teka lang sobrang, sa amin po, coach, 1K per car model, paano mo ma-utilize yung budget, coach? Kasi mostly inquiries lang, konti ang close sale. Doon papasok yung testing. Okay? Kung nag-spend ka ng 1,000 pesos, I would assume na nag-i-scale ka na doon. Kasi kapag hindi ka pa nag-i-scale, huwag kang gamit ng 1,000 peso budget. Kung mag-start ka muna sa 100 pesos up until na ma-qualify mo yung audience, saka ka pa lang mag-i-scale ng budget mo. Okay? Pag construction industry po ba, leads na agad ako? Yes po. Look, Ma'am Catherine, sir, late na po ako. Pwede maka-join sa next group. What do you mean next group, Ma'am Catherine? Itong group na to is batch 6. So kasama ka po sa group na po na to. Okay, kung hindi ka pa nakasama po doon sa batch 7 ka po, naka-join ka dito. Okay lang po. Kasi late ka po nung pumasok. So pwede ka pa rin pumasok po doon sa batch 7. Sige. Kasi batch 6 po ito. Pwede ka pa rin mag-join doon sa batch 7 by January 26. Okay lang po, Ma'am Catherine. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo. And by the way, Ma'am Catherine, meron po tayong let me know kung hindi mo pa na-access yung dashboard mo. Message ka lang po doon sa no batch 6 po ako pero di ko nakita email. Okay. So message mo po si Joey sa 5-day Facebook Ads Challenge na GC. O kaya message mo ako dito, ma'am. Punta ka ng website ko para at least ako mismo mag-assist sa'yo. Punta ka ng website ko, digitalhomey.net. Tapos, message ka dito sa, ito yung button na to sa baba. Ito. Okay, click mo lang tong button na to. Tapos, message mo ako. Sabihin mo, ikaw po yung hindi pa naka-receive ng email. No? Para mabigyan kita ng access. Okay, thanks po. Dami ko natutunan ngayon. Okay, salamat po. Coach, magsasample ba tayo now ng mag-create ng ad sets during the course? Bukas po, ZSP. Okay? So, bukas po tayo magsa-set up ng ads. Yung ibang natabunan yung messages, teka lang scroll up ako. Yung mga natabunan, nakakahiya naman doon sa mga natabunan. Okay, pag po ba existing po, okay na, nasagot ko na to. May questions pa? May questions pa, guys? Usap tayo. May questions, clarifications, nalilito? Paano mo masasabi, coach, na pwede na i-off ang isang ad set? Masasabi mong i-off mo na yung isang ad set kapag ka 3 days na wala ka pa ring leads na pumapasok or 3 days na wala pa ring sales na pumapasok. Okay? Kapag na-reach mo na yung 1,500 na impressions at wala ka pa ring leads na pumapasok, yun po yung mga indicator mo sa loob ng 3 days. Okay? Coach, advisable po ba na mag-post ng ads kapag gabi? Usually, konti ang audience. Salamat po. Hindi po, Sir Eric. Hindi ko po nire-recommend yun. Keep your ads running. Okay? Para yung momentum niya, dire-diretso po. Okay? Coach, confused ako sa difference ng ad campaign sa ad sets. Pwede po ba paki-explain? Ma'am Beth, sige, walang problema. Ganito po kasi yan, Ma'am Beth. No? Remove ko lang to. Okay? May tinatawag po tayong CBO setup tsaka ABO setup. Okay? Ibig sabihin po, ito yung campaign level po ninyo. Okay? Ang budget po ninyo ay nandito. Let's say may 500 pesos kang budget po dyan, no?
Tapos meron ka pong let's say 3 ad sets. Okay? Ad set 1, ad set 2, tsaka ad set 3. And bawat ad set meron pong isang isang ad. Let's say for example, isang ad, no? Ad level. Meaning po yung 500 pesos po na yan na budget sa campaign level, magfo-flow po yung budget na yan sa bawat ad sets. Si Facebook po ang mag-ano niyan, si Facebook po ang magde-determine kung saang ad set po ang magpo-flow ang budget po ninyo. Possibility po niyan, 100 pesos dito kunyari, 300 pesos dito, tapos 3, 4, 5. So 100 pesos dito. So pwedeng ganun. Or 350 dito, tapos 50 pesos dito. Ganun po. Meaning si Facebook po ang mamimili kung saan magfo-flow yung budget po ninyo. So ibig sabihin, may mga adsets po kasi na mali-left behind po dyan kapag ganito ang ginawa nyo, kapag nasa testing lang pa lang po kayo. So ibig sabihin, yung isang adset, makakakuha ng mas mababang budget. Unlike po sa ABO setup, kung meron kayong 3 adsets, okay? Meron kayong 3 adsets. So pwede nyo pong lagyan yung adset po niya ng bawat adset ng tig-tig 100. Tapos yung budget po na yan, exclusive lang na mapupunta yung budget na yan dito sa ad po na to. Okay? Ibig sabihin, may equally distributed budget siya sa bawat adset. So adset 1, adset 2, adset 3. Ito po yung ABO setup. No? So ibig sabihin, meron silang fair amount of budget na pwede nilang i-consume sa bawat ads na meron ka sa ad level. So ibig sabihin, alam mo na nabigyan siya ng tamang baon, yung tamang budget kapag nagte-test ka pa lang ng iyong campaigns. Okay? Unlike po sa CBO, si Facebook po ang nagde-determine kung saan ad set po magfo-flow yung budget po ninyo. Okay? So meron pong mali-left behind na ad set kapag ganun po ang ginawa ninyo. Okay, Coach, sana nasagot ko yung tanong mo, ma'am, no? So, Ma'am Jing, Coach, pwede ko ba palitan email address na binigay ko sa inyo? Hindi ko ma-open ng 5-day challenge. Saan ko po isi-send? Yung email ko, may Google account na ako. Thank you po. Okay. Paki-send po dun sa 5-day na GC po natin. Itag nyo po si Joey Lynn De Castro Cruz. Okay? Tapos sabihin nyo, Ma'am Joey, ako po pa-change po ng anong tawag dito? Pa-change po ng email ko from Yahoo to Gmail. Ito po yung dati kong Yahoo account. Tapos, i-change ko po dito sa Gmail ko na account. Okay? Para ma-notify po. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. Sir Herbert, yung 1K na setup per car model, ginagamit po namin usually engagement coach. Would you recommend na use leads or sale? Anong tawag dito? Kung profitable po yung engagement, keep it. Pero kung hindi profitable po yung engagement, i-post ninyo yung campaign ng 1K, tapos mag-test po kayo from scratch ng 100 pesos. Tapos i-select po nyo ay leads. Okay? Wag po kayong mag-optimize ng sale kasi hindi mo naman binibenta yung ang transaction po ay nangyayari sa mismong dealership. Kasi dati rin po akong ahente ng kotse. Okay, dati po ako sa Toyota. So hindi naman po mag-check out po yung inyong anong tawag dito? Hindi naman mag-check out po yung user doon sa website po ninyo. So leads po ang i-optimize po ninyo. Same po sa mga real estate agents, same po sa mga financial advisors. Yun po ang gagamitin nyo, local businesses, etc. May student ako mag-usap muna tayo. May student ako sa previous batch. Sabi niya, Coach, bakit ganun? Wala pong nagko-convert. Nakamagkano na po ako, naka 1,500 na po ako ng budget, wala pong nagko-convert sa akin. Tapos natanong ko, ano po ba yung line of business ninyo? Or nasa anong industry po kayo? Sabi niya po, nasa real estate po ako, real estate agent po ako. Tapos sabi ko, ma'am, pasend nga po ng campaign setup nyo. Ano po yung objective na sinelect nyo? Sabi niya, sales po. Ay sabi ko, ma'am, mali po yung setup po ninyo. Dapat po leads po ang sinetup ninyo kasi pag sales po ang sinetup ninyo na campaign objective, wala naman pong tao na bibili sa website ninyo or wala naman pong tao na bibili
through messages na magche-check out po sa messages ninyo or sa website po ninyo. So kailangan po leads muna makuha ninyo yung information, email and full name, email and contact number, tsaka nyo lang po siya i-convert into a sale kapag nasa site na po siya. So kapag nag-optimize ka ng sales, hindi po siya mag-work. Okay? Dahil hindi po matatrack ni Facebook yung offline conversions kapag na-close nyo yung user na yon doon mismo sa site. Okay? Same thing with the car dealership. So wag kayong mag-optimize ng sales, dapat leads. Okay? Jexter Ramos, how about may website ka na pwede na sila mag-avail doon sa course, pwede na sales ang campaign? Yes, pwede po. Okay? Sir Gerald, paano po ba nag-post ng ads? Makakalimutan na yata ang algorithm. Pag po ba nag-post ng ads, makakalimutan niya yung algorithm niya. Somehow po kasi magre-restart po yung kanyang learning phase, Sir Gerald. Okay? So, I would not suggest na ipopost niyo po sa gabi. So, keep it running at a very minimum, very small budget. Tsaka ka palang kasi pag na-qualify mo na yan, kapag nag-work yung ads, kahit na nasa malaking budget na po yan, hindi na po kayo mag-worry kung nagra-run po yung ads nyo ng kahit gabi. Nung December nga guys, nagra-run pa rin ako ng ads. Nung 26, 24, walang gaano nag-i-enroll sa akin. Walang problema kasi alam ko yung CAC ko, yung customer acquisition cost ko. No, yung 24 walang bumibili, tapos yung 26 mangilan-ngilan may bumibili. So, kung iba 'yon, ipopost na nila yung ads nila, yung campaign nila nung time na 'yon kasi walang bumibili. Pero dahil alam ko yung CAC ko, yung customer acquisition cost, I keep it running. Okay, pag ligaw kayo, pag hindi niyo alam yung customer acquisition cost niyo, doon kayo kakabahan kasi ipopost nyo na yung campaign dahil walang bumibili nung araw na yon. Malalaman nyo po yan sa pang 5th day. Okay? So same din po pag naubos yung budget niya, magre-reset po siya. Naubos yung budget, kung prepaid yung ginagamit mo, yes, medyo magre-reset po yung campaigns po ninyo. Let's say for example, niloadan mo nyo ng GCash. So pag na-post yun dahil naubos yung budget, magre-reset po siya. Sir, pag resort business din, yung bookings mo ay through Airbnb, pwede ba ang sales objective? Hindi po. Mag-ano ka ma'am, Sir Ivan, mag-leads ka, okay? Mag-leads ka, tapos gumamit ka ng landing page. Okay? If I were you, Sir Ivan, I would highly recommend join ka ng 100 Facebook ads, 100 pesos Facebook ads strategy. Kasi ituturo ko po doon gumamit ng landing page. Kahit na nag-optimize ka ng leads, for example, nag-optimize ka ng leads, then later on, nag-convert siya, di ba? Pwede mo siyang i-manual na, anong tawag dito? Pwede mo siyang i-manual na sales. Magre-record po yun, anong tawag dito? Mag-qualify po siya as offline conversions. Sir Ivan. Okay? Kahit wala kang website, pwede siya mag-optimize as sales dahil magre-reflect po yun dun sa dashboard ninyo kahit messages po ang gamit niyo. Ituturo po natin yan bukas. Okay? Kahit wala kayong website or wala kayong landing page. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. Okay, so medyo madami-dami. Paano po pag nag-post ng ads? Okay, how about may website ka na pwede na sila mag-avail doon sa core? Okay, nasagot ka na yata to. So same din po pag naubos yung budget niya. Okay. Pag franchising business at MLM leads po ba ang campaign or sales? I would highly suggest, Ma'am Meg, mag-leads ka kasi may ino-offer kang may ino-offer kang package. So kailangan mo doon na matawagan mo yung leads mo at ma-nurture mo yung leads mo nang bago siya bumili. Kasi kapag anong tawag dito? Kapag interested na talaga siyang bumili, okay? Kung meron kang website or kung meron kang landing page, i-send mo lang yung link nung landing page mo and then doon muna sila pabilihin. Kasi pag nag-optimize ka ng sales,
Lalo kung malaki yung amount niya, kung tigda 10,000 pesos yan, 5,000 pesos, mahihirapan kang mag-convert yan kapag nag-optimize ka ng sales agad. So, kailangan leads ka muna, kunin mo yung info, yung mobile number, yung email, tawagan mo, kausapin mo, personal. Tapos, kapag na-convince mo na siya, tsaka mo lang siya ipa-check out sa website or landing page mo. Okay? Pero kung minimum kung halimbawa, low ticket product yan, Ma'am Meg, let's say for example, nagkakahalaga lang yan ng mga 2,500, 2,500 pababa, okay lang yon. Pwede mong i-optimize yung sales. Pero pag nag-umpisang amount ng 5,000 na yan, 5,000 pataas, kaya mapapansin nyo guys, wala kayong nakikitang ads ko na tumatakbo na siguro niran ko yung ads ko yung 349 na yung 100 pesos Facebook ad strategy, tinest ko lang yon. Pero wala kayong makikitang ads ko na nagra-run na nagkakahalagang 3,000, 5,000, 10,000. Okay, so ganun po yun. Ganun po yung customer journey na gawin ninyo. Ano pong sign na pwede ka na mag-custom audience kapag ka at least meron ka ng 1 month or 2 months na nagra-run ng campaigns mo? Okay? Thank you, Coach. Mag-join din ako sa 100 peso Facebook ad strategy. Okay. Guys, yung mag-join ng 100 pesos Facebook ad strategy, live training po ito, guys. No? Hindi pa siya tapos. So, pag pumunta kayo ng online courses, okay, 100 pesos Facebook ad strategy, click nyo lang yung join. Check out lang kayo dito. Tapos, ang pipiliin nyo po is Zendit. No, wag niyo pong piliin yung PayPal kung wala kayong PayPal. Pag kinilik niyo po yung Zendit, ilagay niyo lang po yung email niyo, pangalan, phone number, tapos pag nag-checkout kayo, i-select niyo doon kung GCash, Paymaya, meron po doon. I-click niyo lang po yung drop down. No, para anong tawag dito, maka-checkout po kayo gamit yung GCash or Paymaya. Or Union Bank, BPI, tapos ano pa yung isa? Union Bank, BPI, RCBC yung isa yata, kung di ako nagkakamali. Okay? Yun. So, tomorrow guys, magsiset up po tayo ng campaigns po ninyo. Kahit wala kayong website, pwede kayong mag-optimize ng sales. Okay? So, yun po yung lessons po natin. Different campaign setup, different, i-set up na natin dun yung TOF ninyo, tsaka yung MOF po ninyo. Okay? Para at least makita nyo kung paano sineset up yung ABO tsaka yung CBO campaign. Alright guys, so I hope marami kayong natutunan ngayong gabi and I'll see you guys tomorrow same time 7:30 p.m. and please watch out your email kasi doon po ako magsisend po ng Zoom link. Thank you so much. Maganda po kami ng image or video. Si Ma'am Marie Chris, make sure po na maghanda ka po ng image nyo o kaya ng video kasi yun po yung gagamitin natin tomorrow. Yung account nyo po, Ma'am Chris, ang isi-demo po natin. Alright? Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow, 7:30 p.m. Watch out for the, anong tawag dito, Zoom link. Ma'am Catherine ba yun? Message mo ko dun sa website ko para mabigyan kita ng access. Okay? Maraming salamat, guys, and I'll see you tomorrow, same time. Bye-bye.